Good evening mga boss. This is Kim of KMJL Surplus Trading. So another day mga boss and another unit naman yung i-feature ko sa inyo. So tonight mga boss, yung unit na i-share ko sa inyo is DA17W Straight Matic R06A Engine Turbo. So DA17W po yung unit natin ngayon mga boss. Base unit po siya. So mamaya i-explain ko po sa inyo and isa-isahin natin yung details para malaman nyo po yung kung ano yung pinagkaiba ng isang DA17W sa top of the line and base unit model. So yung unit naman natin ngayon mga boss is isa din po ito sa ating mga available unit na gas and go. So tapusin nyo po yung video mga boss para malaman nyo po yung kabuuang details and price ng ating units. And sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video upload. So ayun na nga mga boss, dahil maraming nagre-request sa atin na gumawa ng mga gas and go unit. So eto na po mga boss, isang DA17W, straight matic po to since isang DA17W po yung unit natin. Straight matic R06A engine turbo. So meron po silang pinagkaiba sa mga Tiptronic unit natin. So DA17W base model po siya. So ano nga ba yung mga pinagkaiba ng isang DA17W base model or base unit mga boss? So una-una mga boss, kapag sinabi natin base unit, automatically mga boss wala po siyang automatic power slide, wala din po siyang original na fog lamp, and yung kanyang headlight is 3 layers. Yung headlight niya is not 3 layers, but meron po silang pinagkaibang sa mga headlight ng isang DA17W, isang DA17W na base unit, and isang DA17V. So ganito po yung headlight ng DA17 mga boss. Meron po siyang mga linya dito. Ayan. So meron talaga silang pinagkaiba. Although clear naman yung dito, but yung sa gilid niya is merong linya. So sa mga DA17W na mga base unit mga boss, ganito po yung headlight niya. Meron po siyang chrome dito at saka parang crystal sa gilid, and wala po siyang linya. So all clear po yung headlight ng DA17W na base unit. So pag sinabi naman nating 17W na mga top of the line, 3 layers po yan automatic. So bukod dyan mga boss, ganito lang po yung kanyang bumper, yung kanyang fog lamp. But halimbawa naman, lalagyan natin ng fog lamp, meron na po siyang ready dito. Pwede natin itong butasan, at least meron po siyang mounting. So aside from that mga boss, grills and chrome cover, meron din po sila same sa mga 17W na top of the line. So aside from that mga boss, syempre parehas sila all power window harap and likod, and syempre power side mirror. So another feature ng mga DA17W mga boss, mapa top of the line or base model, meron na po siyang original na mga side skirt or body kits. Ayan. So sa mga DA17V naman, wala po siyang side skirt. So yung ibang 17V na nilagyan natin ng mga side skirt, fabricated na po yan using fiberglass. So eto original po to mga boss, plastic, and meron siyang original na spoiler. Ayan. So kahit base model po yung unit natin mga boss, yung kanyang fog lamp naman is original pang DA17W talaga. So iba po yung taillights pala. Iba po yung taillights ng mga DA17W kasi pahiga po yung design nila, and medyo malapad po yung kanilang mga taillights. Ayan. So meron po siyang original Japan na rims and tires. So yung kanyang rim size is 15 inches, and medyo low profile po yung kanyang gulong. So sinama na din po natin to mga boss. Ayan. So isa-isahin natin kung ano yung mga nilagay natin na mga accessories dito mga boss. Aside from original Japan surplus na rim na 15 inches, syempre meron tayong nilagay dito na wrap around 3M tint. Isang 3M tint sa harap. Tapos syempre yung ating original na setup talaga ng tint.
medium black, super black sa quarter glass, and sa likod naman is medium black. So vision ng driver mas lighter, vision ng ating side mirror, and sa ating back glass naman na super black. Yung sa ating back glass naman na medium black is vision ng ating center mirror. So laking tulong po yung mga ganyang setup natin sa ating mga wrap around tint. So diretso tayo mga boss sa ating interior. Siyempre mga boss, dahil nga 17W yung unit natin, fabric na po yung kanyang door pads. Ayan, yung ating mga 17V, hindi po sila fabric. And siyempre all power po yan, power window harap likod, and power mirror. Ayan, so iba din po yung kanyang steering wheel. And yung extra feature naman nito mga boss is yung ating ano bang tawag nito? Remote and push button na din po yung ating susi. So ito lang po yung ating dadalhin mga boss. Ayan, may marking pa sa Japan. Lilinisin pa natin. Yung ating susian mga boss is push button na po siya. Ayan. And yung ating switch naman ng ating aircon. Wait lang mga boss Panda rin natin. Ayan. Yung ating switch ng aircon mga boss is digital na po yan. Basta mga DA17W. Excuse me lang base model or top of the line mga boss. Digital na po yung kanyang aircon switch. So meron po siyang mga control dito sa aircon, sa buga, and sa AC. Ayan. And dahil nga straight matic yung ating unit mga boss, syempre iba po yung forma ng kanyang shifter, but still converted pa rin po itong ating shifter. Mapa-tiptronic or straight matic mga boss, kasi yung original nito is andito. So kinonvert na natin. Lahat naman mga boss ng unit natin dito ng mga DA17B, mapa-straight matic or tiptronic, converted talaga yung ating shifter. So palagi po natin yung pinagmamalaki, kasi hindi po lahat ng mga gumagawa dito sa Davao City kino-convert yung ating shifter. So napakalaking bagay yan, napakalaking tulong talaga ng ating conversion ng ating shifter. And syempre mga boss, converted po ito using secondary gearbox. Dalawang secondary gearbox po yung ating ginagamit dito sa ating pagko-convert. And extra feature ng DA17W mga boss, napaka-social ng kanyang manibela. Magkaiba po sila ng design ng manibela sa ating mga DA17V units or kahit yung DA17W. So isa po sa mga nagustuhan ko mga boss sa ating mga straight matic turbo mga boss, yung kanyang panel gauge is napakaganda and napakasosyal ng ating panel gauge. So meron na din po siyang RPM, meron po siyang gauge ng fuel, hindi po siya yung karaniwang gauge ng fuel na digital. So eto mga boss, mas madali talaga natin matansya pag analog. So ayun mga boss, yung tinakbo ng unit natin is nasa 288,000. So ayun nga mga boss, ilang beses kong sinasabi na wag po talaga tayong magdedepende or magmamatter sa ating mga odometer. So minsan nga meron tayong mga 110, 90, 80, 70, but still same lang din pa rin po sila ng mga kondisyon. And kung meron mga nagiging problema sa unit, meron naman po tayong ginagawang mga heavy PMS. So para sa amin mga boss, reset na po kasi yan lahat Kung halimbawa mataas yung takbo, pinapalitan naman natin ng mga belt, lahat po ng parts na kinakailangan palitan natin para po ma-refresh yung unit, pinapalitan talaga natin. Ayan. So ayun, eto gagawin pa natin tong mga signs na umiilaw. And kasama na din po naman tong heavy PMS dito mga boss. So aside from that mga boss, syempre meron po tong kasamang isang touchscreen stereo with reverse camera, kasama na po yan, or yung backing camera. Meron po siyang dashcam or dash camera. Syempre mga boss, napakaganda and napakabagay talaga ng kanyang upholstery. So i-off muna natin yung makina para hindi maingay. Ayan. So meron po siyang kasamang upholstery seat. Syempre dahil nga DA17W to mga boss,
automatic na yan, captain seat talaga sila mga boss. So meron po siyang headrest, meron po silang armrest, and yung kulay naman ng upholstery nito mga boss is dark beige with may logo po sila ng Suzuki. So ayan po mga boss yung pinagkaiba ng captain seat sa straight seat. Si captain seat is separate po sila. Meron po siyang headrest and meron po siyang armrest. Ayan. So isa din po sa kinagandahan ng isang DA17W mga boss, mapa top of the line or base unit. Yung likod nila mga boss is meron na po silang plastic. Ayan, napaka-social talaga and mas malinis sila tingnan. Yung plastic naman natin, nag-decide tayo na hindi sila ipintura. Kasi nga kahit anong gawin natin sa mga door pads mga boss, kahit lagyan pa natin yan ng mga plastic primer, at the end of the day, pagpalagay na lang natin 1 year from now, 6 months from now, 2 years from now, or ilang months from now mga boss, natutuklap talaga yan kasi may friction sa ating mga paa and kamay. Kaya eto naman mga boss, nag-decide ako since hindi naman ito made to order and depende naman kami sa request ng buyer. Yung mga pads po nito, mga plastic pads is hindi po namin pininturahan. Nilinis lang po namin, dinetail, and ayun nga nakikita nyo. Meron pa po silang mga marking. So tatanggalin natin yan kasi hindi naman to natatanggal ng chemical na pang detail natin. Ayan, gagamitan natin yan ng steamer. So ayan, meron po siyang plastic, napaka high end po talaga ng mga DA17W. Ayan, so meron talaga silang mga pinagkaiba mga boss sa pormahan pa lang ng isang DA17W. Kung ako nga sana gusto kong i-keep tong unit na to kasi gusto kong magkaroon din ng isang pang-ari ng DA17W, but hindi na talaga kaya mga boss kasi nga madami tayong mga project dito. Meron tayong isang 4x4, meron tayong isang camper van, ayan madami, and saka meron tayong binubuo isang pang car show na unit na naka-drop talaga, nakasagad yung lower niya. Ayun mga boss, kumbaga ano na lang, quick spec na lang tong ating mga sinasabi ngayon kasi given naman talaga basta DA17W top of the line talaga yan. So pinapakita ko lang kung ano yung mga nilagay natin dito and kung magkano yung aabutin sa ganitong setup. So ulitin ko lang mga boss, ulitin ko lang, available po tong unit na to, gas and go po ito. So sa mga tawag niyan, sa mga gustong magkaroon ng unit na hindi na sila makakaantay ng 2 to 3 months mga boss, gustong within this 2024 makukuha na nila yung unit, available po ito mga boss, and ito na po yung pinaka-chance po ninyo na magkaroon agad ng unit. So supposedly mga boss, kapag gas and go, mas mahal po talaga sila ng 15 to 20,000 kasi nga gas and go na po siya. So malaking halaga na po yung nilaan dito para mabuo yung unit. Unlike sa mga made to order, meron po kasing down payment. Kaya ganun po yung sistema. So eto mga boss, kahit na gas and go po ito, pwede po namin ibigay sa inyo ng made to order na presyo. So nakaka-proud lang talaga na may mga gas and go tayo dito na nabibigay sa ating mga minamahal na customer, especially sa mga taga Luzon. Yun, malaking bagay po yun sa amin na yung mga gawa namin dito sa KMJL Surplus Trading is makarating ng Luzon. Ayan, so eto na po yung mga pagkakataon yung mga boss na magkaroon ng isang gas and go units na available sa amin. Presyo nito mga boss, yung kabuang presyo talaga nito, kasama na yung kanyang mga nabanggit natin na mga accessories, DA17W Straight-Matic Turbo 4x2. Ayan, meron na po siyang Japan mugs, meron po siyang accessories tint, meron na po siyang upholstery, touchscreen stereo, and hindi pa pala namin nalagay yung kanyang water temperature gauge. Kasama pa po yan mga boss sa kanyang package. Ibibigay po namin ito mga boss sa presyong 330,000 pesos lamang. So para na po kayong nagpa-made to order, advantage po siya mga boss dahil makukuha nyo agad yung unit. Tsaka yung kulay niya mga boss is championship white.
So napaka-decente po ng kulay, wala po siyang mga abubots sa pintura, walang mga sticker, walang mga ibang color na nakalagay. Plain white talaga siya, bukod lang dito sa ating flat black kasi kailangan talaga para magkaroon ng contrast. And yung kanyang rain visor naman is flat black. Ayan. So presyo mga boss is 330,000 pesos lamang. 320. Meron na po kayong isang gas and go na DA17W base model. Ayan. And sa mga Luzon buyer natin mga boss, syempre 330,000 plus shipping na lang. So meron tayong dalawang option mga boss. Pwede natin ipa door to door delivery. And kung malapit naman kayo sa may bandang Batangas or Navotas, pwede natin i-shift ito via solid shipping lines or to go. So pag-usapan na lang natin mga boss, especially sa door to door, kung magkano yung shipping, depende po sa area nyo po. So the more po na malayo sa Metro Manila, the more din po natataas ng kaunti yung ating shipping fee. So pag-usapan na lang natin mga boss. Anyway, open naman po kami, wala kaming problema. Madali tayong kausap mga boss. As long as ma-out natin yung unit and mapunta sa inyo, masaya na po kami dyan. And ayun lamang mga boss. And kung meron po kayong mga katanungan, rekta na lang po kayo sa ating official Facebook page or sa aking Facebook account. Yung nakikita nyo sa screen. And pwede din po kayong tumawag sa aking number na 0999-880-2420. And maraming salamat po sa pagsusuporta and pagtitiwala nyo sa KMJL Surplus Trading. See you po sa ating next vlog. Bitch.